Ika maglangan itong ablihan itong Bible sa John chapter 16. John chapter 16. Salamat sa Ginoo sa dinhi karon nga bisan gaulan, bisan lain ang panahon, pero naagi hapon ta. Muna giingon nga kung may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pero dahil gusto natin ang Panginoon, ginagalog mo pa ni. Kahit baha, nilulusob natin. Itong basahon ng John chapter 16. Maraga practice na ko gamit ng tipara ni kay o brown out wala may laptop gagmay kang litras Bible. Lain po niya itong tipara nga baratohon kay wag na on lain mo kaayo. Naon ra, no? Na may anaon makita gyapon ang laayo dili lain ba. Pero 3 mil man po din ko kanilang baratohon ako ah. Nanaon lang ba parang tiguang ba na. Mulingi dito na. Sabay ang ilong paglingi. Ang baguhan daan nila. Hindi atong basahon. Verse 1 paingon sa verse 33. Tubag-tubag lang ta pagbasa. Get ready, read. Ready, read. Kamu una mo. Ako'y tubag. Sige, ready, read. These things have I spoken to you that you should not be Sige, verse 2. They will put you out of the synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. But I have said these things to you, that when their hour comes, you may remember that I told them to you. But now I am going to him who sent me. None of you asked me, where are you going? Dito ta sa 13, kamulay sunod ha, sa mulay 14. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. All that the Father has is mine. Therefore I said, He will take what is mine and declare it to you. So some of His disciples said to one another, what is this that He says to us, a little while, and you will not see me? And again, a little while, and you will see me. And because I'm going to the Father. So they were saying, what does he mean? We do not know what he is talking about. 19. Jesus knew that they wanted to ask Him. He said to them, is this what you are asking yourselves? What I meant by saying, a little while, and you will not see me.
And again a little while, and you will see me. When a woman is giving birth, she has sorrow because her hour has come. But when she has delivered the baby, she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world. In that day you will ask nothing of me. Truly, truly I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. I've said these things to you in figures of speech. The hour is coming when I will no longer speak to you in figures of speech, but I will tell you plainly about the Father. For the Father Himself loves you because you have loved me, and I have believed that I came from God. His disciples said, now you are speaking plainly and not using figurative speech. Now we know you all things that you will not need anyone to question you. This is why we believe you. Believe that you came from God. Jesus answered them, do you now believe? The hour is coming, indeed. It has come when you will be scattered, each to his. And will leave me alone. Yet I am not alone, for the Father is with me. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Pray ta, amahan mo nga langit nun. Salamat sa imong pulong nga mong gibasa karon. Salamat o Dios sa kahigayunan nga makasimba kanimo, makakat-on sa imong pulong. Kaunta magapanalangin kanamo karon ug sa nagpadulong ikaw magabantay kanila, magahatod nga safety sa ilahang pag biyahe paingon nining balay lampuanan sa panimbahon karon. Nalangini kami uban sa balang espiritu nga makasabot kami ug ma-apply namo ang imong pulong karon nga kabuntagon. Amo ginatugyan kanimong tanan uban sa pagpangayo pasaylo sa among mga kalapasan nga nahimo. Pinaagi sa dugo ni Jesus, limpyuhi ug hugasi kami. Amen. So kaning chapter 16 nagisgot kini sa kalinaw nga gihatag ni Ginoong Hesus labi na diri sa verse 33. Verse 33 ngon diri, in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Pero magmadasigon kamo kay ako nang gibuntog ang kalibutan. Gibuntog ko na ang kalibutan. Ingon sa Ginoo, mo na nga maka-angko na kita og kalinaw, taliwala sa kalibutan nga puno sa kagubot. Kini nga mensahe mo ni ang continuation sa atong series sa bahin sa pag-anhi sa manluluwas nga itawag siya og kahibulungan magtatambag dayon amahan nga way katapusan. Sa paghilain, Prince of Peace, pinakalas. Mighty God, dayon Prince of Peace. Siya ang Prinsipe kalinaw. Si Ginoong Hesus, mo'y tinuod, tinubdan sa kalinaw. Kaya tungod kaniya na ay kalinaw. Kung wala siya,
walay kalinaw. Muna ang atong handom kanunay nga siya maghari na diri sa kalibutan aron kining kalibutan na magmalinawon. Pero sa wala pa na mahitabo tungod kay si Ginoong Hesus naa sa atong kasing-kasing, nakabaton kita sa kalinaw diri sa atong kasing-kasing. Nga bisan tuod ang atong palibot, perting kubuta, pero naay kalinaw ang atong kasing-kasing. Ingon pas kanta kanina, di lang kalinaw kundi gugma o kalipay. Kay apil na siya nga package sa gihatag sa Ginoo nato. Bisan ang kalibutan walay gugma, pero kita na ay tinuod nga paghigugma. Mabisan sa sila walay tinuod nga kalipay, kita na ay tinuod nga kalipay sa atong kasing-kasing. Ang ilang pagpangita sa kalipay, sayop nga pagpangita tungod kay gipangita nila pinaagis ka kahilayan, kalipay nga unod nun, mga bisyo. Kana nga kalipay, temporary ra nga kalipay. Dali ra na mahupas, dali ra na mahanaw. Pero ang kalipay nga gihatag ni Kristo, kalipay nga mulungtad, hangtod sa kahangturan. Mao na nga bisan na atay mga persecution ingon diri sa verse 2. Gisulti niya ang mga pulo nga aron kita dili malagpot sa layo o dili mo backslide ba, dili mo palayo sa Ginoo. Tungod kay daghang mga katawhan sa dihang sila makaangkon gani og mga persecutions o mga kasakitan sa ilahang pagkakristohanon, mo palayo na sa Ginoo. No, simple naman na nga kanang simple na buhaton ng pagpalayo sa Ginoo sa dihang natay kasakitan. Dali ra no? Kaya nga itong logic, ana mo na yung tanga. Imbis na nako sa Ginoo, daghan na hinuong mga kasakitan. O, muna yung rason nga nung mapalayo sa Ginoo adi. Nakuha sa Ginoo kay daghan mga balatian, masikog ka hospital, dahil na walay kwarta. Tapos ang akong gipangutangan, naningil hinuon. Imbis na mo na akong Kristohanon, gipaningil na hinuon ko. Noon sa pasanginlan man ang Ginoo na. Mabisa pag dili ka Kristohanon, maningil magyud na. Mabisa ka di Kristohanon, magsakit magyud ta. Munay pangkontra na nga logic. Bisan pag dili Kristohanon na tayo mga kasakitan. Pero kung nakay Ginoo, mas advantage sa tuwa tungod kay ang Ginoo nagpromise nga ikaw magmalipayon gihapon. Ikaw magmalinawon gihapon. Taliwala sa kasakitan. No, magmalinawon gihapon ka. Ay muna na ba malinawon? Kay balo mo ka nga temporaryo ra kining tanan. Kay balo mo ka nga biyaan ra gihapon nato ning tanan. May butang talang dako tag utang. Ni rapture. Biyaan nato na. Wala na maningil na to, pero samtang wa pa rapture, maning ka mo tagbayad. Kaya mao mo na insakto nga butang nga buhaton na to. Pero natay paglaom, natay pag-asa gihapon. Kaya ang Ginoo nasa tong kasing-kasing siya mutabang kanato. Ingon gani siya diri sa verse 6, nga naa kuno tay sorrow. But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nagpuno ang kasubo sa atong kasing-kasing. So tinuod na nga daghan tag mga kasubanan ingon nga mga Kristohanon. Kay ang kalibutan nasuko man nato tungod kay nisunod ta sa Ginoo. Si Satanas nasuko siya nato tungod kay mi-declare ta nga musunod sa Ginoo. Ato pa nakig-away ka ni Satanas. Suko siya ning kamot siya nga kinang sakiton ka.
O ingon si Jesus Christ, mo na nga nagmasulubon ta na atay mas kasubo sa to kasing-kasing. Pero ingon diri ang verse 7, I tell you the truth, it is your advantage that I go away. If I don't go away, the helper will not come to you. Salamat sa Ginoo kay ang Ginoo naghatag og helper, naghatag og comforter. Maglilipay, magtatabang, walay lain, mao na ang balaang espiritu. Mao na ang balaang espiritu. Og siya karon naa sa atong kasing-kasing. Kaya ato siyang gidawat isip atong manluluwas, si Jesus Christ ato nang manluluwas karon. Ato siyang gidawat sulod sa atong kasing-kasing. Ang iyang promise nga ang balaang espiritu mupuyo sa ato sa ato kasing-kasing. Uli ko tubig. Mupuyo si Jesus Christ sa atong kasing-kasing, mupuyo ang Holy Spirit sa atong kasing-kasing. Susahay interchange ba? Jesus Christ, Holy Spirit. Maura na ang Dios nagpuyo sa atong kasing-kasing. Pero specifically ang balaang espiritu. No tungod kay di nato siya makita. Ang espiritu di makita. So ang balaang espiritu di nato makita, nagpuyo sa atong kasing-kasing. Ikaw nga nakadawat sa Ginoo, kahibalo ka ani. Kahibalo ka ani. Gaya ningon diri sa verse 8 sa John chapter 16 verse 8, iyang gipadala ang Holy Spirit diri sa kalibutan og ato usab nga naangkon ni sulod nagpuyo sa atong kasing-kasing. Dayon ang Holy Spirit will convict the world concerning sin, righteousness, and judgment. O gawas nga nagpuyo sa toa, ang Holy Spirit mao ni ang mo-convict. Mao ni ang mo-convict sa kalibutan. May tungod sa sala. O salamat sa Ginoo kay kita ang atong trabaho igora muwali. Pero ang trabaho sa Holy Spirit, mutabang siya nato nga sa atong pagwali, sa atong pag-share, siya ay mo lihok sa kasing-kasing sa mga tao nga makadungog. Mo nang makonvicted sila sa pulong sa Ginoo. Mga bag-o lang, ibuto ang isyo ni Alvin Aragon o ni IC Trazona kay daghan kay nangasuko nila, gibash sila pag-ayo sa social media. Kay harsh ra kuno kaayo sila. No, kay gisulti dito nga God will throw you into hell if you continue to homosexuality. No, giba sila pag-ayo. Pero salamat sa Ginoo kay daghang nangasuko. Di mailhan nga ang mga tao convicted yun sa kamatuoran. Kay kung wala sila nakasuko, wala lang sa ilaha, wala conviction sa Holy Spirit. No, pareho ko na sa wali karon kung muuli mo nga wala ra gihapon, walay conviction sa Holy Spirit. Pero kung muuli mo nga nasuko mo, kay sakit kaayo ang kamatuoran nga nadunggan nato sa pulong sa Ginoo, nasuko ta, sabutan na ang Holy Spirit nag-convict di ay sa atoa. Naglihok siya. O mo na mo react ta. O mo na yung unang step sa repentance. Una, muratag wa malipay ba, muratag masakitan ba. Pero ato ma-realize nga tinuod mo dahil sabto. Tinuod mo po to. Pagkahuman, ato dayong mahuna-unaan nga kinahanglan di ay nga ako tong dawaton. Bahalag sakit. Nung kay kahibalo man ko nga ang sala naagi nilugdangan na. Dili gid maayo ang sala. No dunay gyoy silot, dunay impierno ingon diri convict the concerning sin, righteousness and judgment. Righteousness ang Ginoo na gyoy standard of righteousness nga gihatag diri sa kalibutan. Dili kay unsa imong gusto maora poy maunay righteousness. No.
ang Bible mo standard sa righteousness. Plus ang Holy Spirit mo affirm gid ana nga sakto na. No kanang giingon sa Bible mao gyud na atong sundon. Unsa kay may tabo ko ang kalibutan wala standard sa righteousness. Siyempre sayon ra ang pag-declare nila nga kining amo na righteousness. Anong pamatyon bang mga tao? Anong gipamatay mga tao? Wala may ganahin nila. Wala ko ganahin naminaw. O supak sila sa akong gituuhan. Diba common mo kayo na no? Na yung mga religion ngayon na pamatyon ng mga tao. O atong na sa atong silingan diri sa Lanao. Anong religion sa mga ISIS. Kung say rason nga nang mapatay sila kay naamagol sa ilang Quran nga patyo nila ang kanang dili pa riyan nila pagtuo kay na kuno reward si Allah ana. Pero kaning mga edukado lang nga mga Muslim tungod kay edukado na sila ila na nang gi-deny na nga verse diya sa Quran. Wala nila gitagad-tagad ba ang kusog gay mo tagad-tagaran na kanang mga ignorante kanang mga ISIS. No kana kay ilagi nang tumanon kay aron malipay kuno si Allah. Liman kana. Mao ni righteousness nya kung walay standard sa pulong sa Ginoo. Kuya kay magpinatyanay na lang no. Wala magpinatyanay. Nanon sa Bible diya ang Ginoo nagkuman og pagpatay pero kay balo mo kinsay ipapatay sa Ginoo. Kung imong sutaon mga kuan pod mga terorista savage ba gitawag ng mga walay ilhon ba mapatay lang sa walay rason kining grupuha murang gi-instrukan sa Ginoo ang Israel kana uuha gina delikado na nga kaliwat liman kana og naay unana diri sa tuwa sa kalibutan no mamatyon lang for no reason. Di ba di maayo nga mag-exist na mo toy rason nga nung gisugo sa Ginoo nga kanang kaliwata puuha na kay delikado kaayo pero kay balo naman ta no nga nagi standard sa righteousness ng Ginoo sakto gyud ang command sa Ginoo thou shall not kill standard na ug nagahan pag mga command sa Ginoo diri sa Bible nga atong tumanon. Righteousness. Dayon judgment tungod kay naay judgment nga giandam ang Ginoo. Linaw nga kalayo impierno. Kung walay impierno sa ato pa ang mga tao okay ra magpakasala, okay ra padayon sa pagpakasala. Okay ra nga dili maghinulsol. Kuyaw kay ni kalibutan na. Kung wala judgment, then mahimo pong unfair ang Ginoo. Kaya na magitaw nga magtinarong, gusto og righteousness. Ayun, unfair ang Ginoo. Na mga tao nga magpadayon sa pagpakasala, nya wala judgment. Pero ang Ginoo dunay hustisya. Ginoo yun nga dunay linaw nga kalayo, dunay impierno. Mabitaw nang si Jesus Christ namatay sa cross tungod kay real ang judgment. Kay kung walay judgment, dili na necessary nga si Jesus Christ mamatay sa cross. Kung ang Ginoo dili manggaling mosilot sa kasalanan, dili na lang siya moanhi, magago-ago pa og pas-an sa cross dayon. Giayon, bunogon, latinguhon, dayon patyon dito sa cross. Tungod kay real ang judgment, necessary gyud nga buhaton to ni Jesus Christ. Ingon pa dito sa cross nag-abot ang kaluoy ug gugma sa Ginoo ug ang kasuko sa Ginoo sa sala. Nag-abot ba dito sa cross? Wala nga nakuyawan man ta ning judgment. Pero dapat di na to ni laktawan. Ato gini paminahon. No, doon ay sikat kayo nga simbahan sa Amerika. Ang Joel Austin, 45,000 ko nang manimba kada Domingo. Kaya ang sekreto, ang iwalin niya, walay sala, no? Puro ra mga positiba. Permiro ra. Daghan, pero karon murag namingaw naman.
Tungod kay wala ang Ginoo ganahi. Wala ang Ginoo ganahi. Sa simbahan nga dili mowali og sala. Kay necessary man gyud nga iwali nga ang Ginoo dunay hukom sa mga tawo nga padayon sa pagpakasala, dili maghinulsol, dili mo dawat ba ni Jesus Christ ingon nga manluluwas. Ingon diri concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no more. So wala na si Jesus Christ diri, pero nagpadayon gyapon ang atong pagsunod ni Jesus Christ sa iyang mga matarong nga kinaiya tungod sa Holy Spirit nga naa nato karon. Wala na siya sig istorya nato kani ayaw na, bad na, pero gigiyahan ta sa balaang espiritu kung say na angay natong buhaton. Concerning judgment, because the ruler of this world, sa verse 11, is judged. Si Satan kuno gi-judge na. Ang iyahang ugma, ang iyahang future mao na ang linaw nga kalayo, impierno. Tapos gusto siya nga naay madala dito. Mao na nga karon naningkamot siya nga mga tao dili gyud motuo ni Jesus Christ ingon nga manluluwas. Kaya aron daghan siya madala. Ora man na iyahang goal. Pero kita nga nakadawat na sa kaluwasan, dili na niya madala. Kay klaro ang pulong sa Ginoo sa John chapter 10 verse 28 nga dili na sila maagaw, na wala na makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang mahimo na lang ni Satanas sa tuwa nga nakadawat sa kaluwasan, kana na lang iyang dauton ng atong testimonyo nga mga tao dili motuo sa atong istorya tungod kay natay mga sala nga ginabuhat. Isla mo tuo, di ko mo tuo ni mo, tanaw na ko imong kinabuhi, wa gay na nagtinarong. Muna nga gusto gid sa Ginoo nga magtinarong ta. Muna nga gigugma ta sa Ginoo. Walay gipili ang Ginoo bisan pag unsa kadako ang atong sala. Gitawag ta sa Ginoo, ali duol mo, duol. Walay pili ang Ginoo. No, pero sa dihang kita nana sa Ginoo, gusto ang Ginoo nga di na ta mo otro sa pagpakasala. No, ayaw na pagpakasala, dili na nato dungagan pa ang sala nga atong gibuhat sa una. No, sakto ra to. Ayaw na pun unay gusto sa Ginoo. No, kung homosexual ka, ayaw na pakigrelasyon sa parehan nimo og kanang gender. Kay kung makigrelasyon pa ka kana klaro nga imong gisupak ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Do na ay mga temptation gyapon, ay mga feeling, ay siyempre Satanas gusto mo hong nimo nga kana imong feeling mao na tumana, ayaw na tumana ang Ginoo. Siyempre sakto pod. Ayaw gyud og sunda sa Satanas. Kung unsa ka gibuhat sa Ginoo, mao gyud ka. Ang mga feeling dia ay panunti. Kay sa dihang imo nang panuntan, giinsulto nimong Ginoo nga naghimo nimo. Sama ra nga giingnan nimo Ginoo, Lord, nasayop ka. Sayop ka. Dili man ka unsa kasakit na sa Ginoo, ingnon nimo Ginoo nga nasayop ka. Ingnon nimo Ginoo nga nasayop ka. Sa pagtuon nimo sa Ginoo kanang daphag. Nasayop gyud siya. Mao man ay rason sa mga homosexual. Nasayop ang Ginoo. Baya mo ta ako pero sa laki lang ko nabutang ba. Naunsa sangin lang ang Ginoo nga nasayop. Mao gyud ka. Mao nang sala na siya, bahalag wala ka ni patay og tao, wala ka nangawat. Pero sala na tungod kay giinsulto nimo ang Ginoo. Insulto ba nga imong magbubuhat. Muna wa nila nasabting anong sala magini. Wa man lang hilabot. Insulto mo ko na sa Ginoo, God, insulto. So muna nga judgment, dunay judgment. Muna nga ang kaning Holy Spirit, siya gyud ang mo reveal sa pagkadautan nato. So sa diya nakita nimo nga dautan day ka, salamat sa Ginoo kay ang Holy Spirit nagtrabaho sa imong kinabuhi. Mo nang uban dili ganahan maminaw wali.
Kay sa pagpaminaw nila gwali, di taganahan na. Mobati noon ta guilt, imbis wa ta ni bati guilt. Mao na gitudlo nila sa modern psychology karon. Modern psychology, ingon sila likayin ng guilt. Guilt is bad. Ayaw mo ng guilt, dapat di mo mobati o guilt. Basta na ay mga tao magwali ninyo ay mo paminaw kay mobati mo guilt. Sayop. Guilt is good. Kay mao na mo dala nato sa paghinulsol. Sa dihang dili mo bati guilt, ang problema sa inyohang sulod wala na reveal. Wala kag naay cancer ba? Naay cancer pero walay sakit. Wala kay kanang liver cancer bitaw wala man kay sakit bation ana. Wala ka sakit bation. Aya rin mo may bawaan kung niduburot ni mong tiyan pero stage 4 na. O stage 2, stage 3 wala ay sakit bation na ay. Padahal kaya pag inom tanduay, okay naman na yun, mano. Askil man, paglakaw na ako, okay man, wala na. Di man. Huwag sila kabalo, kaya stage 3 na. Stage 3. Pero magsugod na ang liver cancer, fatty liver ang sinugdanan, anak. Fatty liver ba? Ang hinungdan kay sige inom mo bino. Kung dili ka sige inom mo bino, ang usa sa hinungdan sa fatty liver kay kanang non-alcoholic fatty liver. Sama na si kaon og tamis. Kay kanang fructose manggod i-convert na sa atay into glucose. Kay kanang glucose maura nay pwede nga gamiton sa atong lawas. Maura na yang naibaw-an nga klase nga sugar nga pwede niya gamiton into energy. So kanang fructose di na magamit into energy, kinahanglan po na i-convert sa atay into glucose. Mo na nga hago kayong liver si kaon og tamis. Mo na ang resulta fatty liver. Way bation ako dai nagpa-ultrasound ko, imbis kidney ra to kay namura ko na gibati is kidney. Ana mang doktor nga pastor man ka, pilo na to imong tanan diri, no? Pag-apil sa liver, anang doktor, fatty liver, manday ka dong. Ang kidney ni mo okay ra, pero fatty liver ka. Wala. Kuyawa ni, fatty liver, manday ko. Fatty liver mo ko, di mo kuminom magtanduway. Kung gi-search, sa ikaw tamis. Ano ito, hilig kay ko na mga cake, coke, mga anak. Di biyaan ako. Biyaan ako, pati rice, gani, pasingin lang ako, pero wala magdaniwang kog ayo, pero balik-balik lang ko og rice ron. No? Gagmay kay aron dita laban na kaniwang pero wa ko gibati ha. Wa gibati nga symptom sa liver. Pero ang ultrasound nag-reveal sa akong problem. Ang problemado mo dai akong liver. No, imbis masuko ko sa doktor, binuang ka dok ha. Salamat pa ko sa doktor nga gisultian ko. Tingnan na ng Holy Spirit. Kung sultian ka sa Holy Spirit sa imong problema, sahay ang reaksyon nimo nasuko ka sa pastor. Di ka ganahan, pero pasalamat ka kay sultian ka sa imong problema. Mo na gitawag conviction. Kay kung dili ka maminaw ana, padayon ka. Nara pa to'y pastor bag-ulam na mo gilubong dito sa Iligan. O ba na to Siberians pastor inan titular ang iyang sakit liver cancer. Dito ra niya naibawaan cancer na di ay. Walay symptoms. Cancer na. Tingala sa niburot niyang tiyan. Cancer na di ay. Karon mintras fatty liver pa. Papata na stage 1. Aminaw na dayon. I-search dayon sa buhaton. Munang Holy Spirit. Sultian din ka sa imong problema para maminaw ka, dahil maginulsol dahil ka. Kung dili ka maginulsol, mas dako ang problema nga imong matagamtaman. Okay ra ni. Dili na okay. Okay ra ni, wa mo ko gibati nga guilt. Dili gyapon okay, basta sala, dili gyud na okay. Ang preaching mo ra hinungdan nga mabati ka guilt kay makadungog man ka. Usahay ang imong conscience okay pa. Mabati ka guilt tungod sa conscience, pero sayang ng conscience, di mo tugag tinuod. Makublan. Kay wala nimo paminawa, daghan nga gayon ang conscience, dili na mo trabaho, madaot nimo conscience.
Unang Holy Spirit mo convict nimo nga sala na ayon na padayon na. Imo nang padayonon, problema gyud na. Di ka gusto problema, undang na lang. So unang Holy Spirit will convict you. Dili ingon diri verse 12, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Tinuod biya na nga kung ihurot sa Ginoo istorya ang gusto niya istorya sa tuwa, dili ginato makaya. Mura tag nag-inom og tubig bagi kan sa fire truck ba. Murag malumos ang atong di na ako kaya na nga kami sa among klase nga arde among topic karon. Kuan man apologetics. Piting lisura kay mga klase sa kuan ba, philosophy ba, sa pag-defend sa imong faith. Laglom na kay mga logic, pati ako mura ko, nabuyong na ko. Nakabuyong. Nga Ginoo, isa-isa lang, isa-isa. Kaya tanong sa akong pag-defend nimo nga ang Ginoo ga-exist. Siyempre ang mga atheist sakto man sila mga rason. Tudluan sila silang professor saon, nya kita magtuon pud ta. Ya pagtuon pa lang nato ra mulaban mo atong ulo. Og tuon tag philosophy. Sakto la kay murag. Say mo reklamo ta sa Ginoo ba kay Lord, di na makaya Lord oy. Una ingon na Ginoo nga daghang ta ko isulti ninyo pero klaro kay rin ninyo makaya. Manang tagaan ta mong bala ang espiritu kay hinahinayon mo og tudlo. Ingon na ang Holy Spirit. Kung basahon niyo ng tibok Bible murag sa may nasabtan ako ato. Wala man. Hina to kaya. Pero ang Holy Spirit, muna hina ni magtudlo. One day at a time. Di ba? Kabantay ka nga sa matag. Basa ni mo Bible. Wapa ni mo nasabtan. Sunod, nanapo kayo masabtan gamay. Mabisag ako. Bisag dugay na kayo ko sigbasag Bible. Kaya mga buta nga, karon pa man ko kasabot ani. Muna'y trabaho sa Holy Spirit. Hinay-nayon tagiya. Naparehan ang mga itag instruction ba? Instruction nga. Gawin balay ni kuan. Ang instruction ni hatag. Lakaw ka dito, liko sa wala, liko sa tuo. Pagkaman, na itulay. Tabo ka ng tulay. Na ito, liko mo sa wala. Libog mo taan yung instruction na ni. Sa isa lang. Isa-isa din mo gusto. Ikuyugan lang tika. Kuyugan. Di masabdan mo ng Holy Spirit. Ikuyugan na lang tika. Kaya ihurot na ko, di man mo kaya. Ikuyugan ta sa balaang Espiritu. Ingon dire, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. Padayon ta sa paglakaw sa atong kinabuhing Kristohanon. Kaya sa matag adlaw, ipatubuon ka sa Ginoo hinay-hinay. Naay bag-o nga instruction ni Ginoo, naay angay nimo i-learn. Pareha ba sa atong gisgutan kanina si Brad Alvin Aragon. Isog kaayo kay bag-o pa siya ni Kristohanon. Interview siya kuno mga bayot itambog ila sa impierno. Gi-interview si Gary Valenciano, siya, ingana po ko sa una. Bago pa ko na Kristohanon pero nakadugay ko, nakakat-on ko saon pag-istorya nga nang dili kay sila masakitan gyapon pero dili ra kayo. Kaya ang kamatuoran man gud sakit din. Sa ngadto ang Holy Spirit motabang nato nga di lang ta mo undang gud, tabang nato unsa ang pag-present sa kamatuoran nga dili kay sakit. Katabang ba? Mana si Gary Valenciano, mo share man siya mabadlong mo siya sa mga homosexual pero dili na kayo sakit. Kaya nakakat ko naman siya. Tungod na sa Holy Spirit nga mo guide na to ba, mo guide niun di ay no kung mamadlong ta ngadto makakat-on na ta sa akong pagbadlong ang kamatuoran di na kayo offensive ba? Offensive magyapon kamatuoran, no? Offensive magyud, sakit magyud na. Pero ingon pa ni Gary nga anyway, gamit ra magyapon na sa Ginoo sa iyang fresh
Gamit gyapon sa Ginoo kay tungod ana karon nahimong hot nga topics tibok Pilipinas. Then na-confront ang mga tao sa kamatuoran. Say gamiton biya gyapon sa Ginoo ba? Pero sa ngadto-ngadto ang Holy Spirit motabang ra gyud nimo. Unsaon? Yung pa rin sa verse 14, the Holy Spirit will glorify me. Sa timailan nga ang wali gikan na sa Holy Spirit mag-glorify ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mo ituboy walay lain. Ang akong uyuan nga nagbalik Islam ingon siya nga kining verse dire nga Jesus will send the Spirit of truth. Ingon siya. Klaro na kaya pasabot ani si Muhammad ni. Ha? Ingon si Muhammad ay na. Bago po ko sa una, wa ko katubag ba. So, karon pa nako nabasa ni nga ang sakto day nga tubag ani nila sa mga Muslim kung claim sila nga si Jesus Christ nagpadalag Spirit of truth, si Muhammad kuno to 600 years later unang napurma ang Islam 600 years AD. Kaya si Muhammad kuno to gipadala sa Ginoo pero ang pangutana ingon man ang verse 14 kanang Spirit of truth nga ipadala ni Jesus Christ, He will speak, He will glorify me. Pangutana gi-glorify ba sa Quran si Jesus Christ? Gituboy ba si Jesus Christ sa Quran? Wala. Ang gituboy noon dia ambot kinsa. Si gituboy dia. Magsiya man siguro siyang kaugalingon. Kaya mura nag-isimba. Si Jesus Christ, imbis sa Ginoo, imbis Dios, propeta ra. Tao ra. Wala, glorify. Glorify me, sabot ituboy ba si Jesus Christ kung kinsa siya. Kining Bible, kay balo kita nga, iyan ni sa Holy Spirit, tungod kay gisulti rin nga si Jesus Christ, Dios, Mighty God, Everlasting Father, Wonderful Counselor, Prince of Peace. Muna'y trabaho sa Holy Spirit. Isulti yun kung kinsa si Jesus Christ. Walay laing ituboy. Mausap sa wali. Kung ang wali gani, ang ituboy, ang magwawali, di na iya sa Ginoo. Kung ituboy tao, di gyapon na iya sa Ginoo. Pero ituboy si Jesus Christ, muna'y iya sa Ginoo. Pero ang ingon diri ang mensahe nga tungod sa Holy Spirit, dili na ta angay mag-uol kay siya motabang nato. Siya mulipay nato. No, siya muhatag nato og kalipay sa atong kasing-kasing. Ingon pagid siya diri sa ingon diri sa verse 27. Ano dito sa verse 27? For the Father Himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God. Ang context ani nga kung mag-ampo ta ang Ginoo motubag nato. Kung natay mga kasakitan, ang sakto nga buta nga buhaton mag-ampo lang. Itugyan lang sa Ginoo. Kung doon natay kagulanan. Kaya nag-promise siya nga mutubag siya. Ay ingon siya diri. Verse 26, in that day you will ask in my name, and I do not say to you that I will ask the Father on your behalf, for the Father Himself loves you. Ang Ginoo mismo, ang Amahan mismo na higugman ninyo. Kamutabang gyud ang atong langit nun nga Amahan. Kung doon na tayo mga problema. Kung wala kay kalanon, wala kay pagkaon, ang langit nun nga Amahan mismo mutabang nimo. Una-una ra ko ng langgam nga wagay nagatrabaho, gipakaon sa atong langit nun nga Amahan. Maupod ikaw, giatiman sa atong langit nun nga Amahan.
tungod ni Jesus Christ, tungod kay atong gidawat si Jesus Christ ingon nga manluluwas. Ingon diri for because you love me. The Father loves you because you love me. Because you believe that I came from God. So, mao magyud na ang atong gituohan nga si Jesus Christ, atong manluluwas, anak sa Dios, gikan siya dito sa Amahan. Ato siya gihigugma. Gihigugma ba nato si Jesus Christ? Love ba ninyo si Jesus Christ? Siyempre, kaya ato siyang gidawat ingon nga manluluwas. Dayon, napagyoy sunod diya nga, kung tinuod ang naluwas, atong buhaton ng iyang sugo. If you love me, keep my commandments. Di ba nana ba? Sa chapter 15, verse 12. Chapter 14, verse 15 da, if you love me, keep my commandments. Dahil na sa chapter 15, verse 12, this is my commandment that you love one another. So if you love one another, it means you love me. Muna ingon ni Jesus Christ. Kay kung doon ako mo claim nga love man ako si Jesus Christ, pero wala sila na gigugmay sa usag-usa, impossible kuno na. No, kayang ingon sa Ginoo, may bawaan nga kamo ako mga tinun-an because you love one another. Natay kanang tinuod nga gugma sa usag-usa. Sa giwali ni Pastor June Tabada sa Iligan, kanang klase nga gugma, agape love, kanang gugma nga pareha sa Ginoo ba? O brotherly love pod, gugma sa isig ka Kristohanon. Nga ikaw nagtinguha unsa gyud kaayuhan sa usag-usa. Sa ato pa nagserbisyo ay sa usag-usa. Gipakita ni Jesus Christ nga example kato bitaw ang iyahang hugasan ang tiil sa mga tinun-an. Dahil ingon si Peter nga, Lord, ay na, hugasilo kay maulaw, mantay ka rabi among pinakadako diri, leader na mo. Ingon si Jesus Christ, kung di na ko ni buhaton, Peter, wakay labot na ko. Sabot ana, kung ikaw giservisyoan, labot ka niya. Kung ikaw nagserbisyo, siya na labot nimo. Dahil ingon pagin si Jesus Christ, gi-remind niya mga tinun-an, para gyud maghigugmay sa usa-usa. No, kabalo ko, ingon si Jesus Christ, kabalo ko nga kamo diri tanan naninguha kinsay pinakalabaw ninyo. Gusto gyud nga pinakalabaw mo. Munay karnal nga una-una. Munay bataot nga una-una. No, pareha ba sa estudyante ni Teacher Ying ba nga nangutan na ko, kinsay president niyo diri? Ya ako. Sila man tanan ni isa, no? President. Kaya gusto sila, president tanan. Mapatid si Kitnas, president po kuno siya. Nagiignan si Kitnas nga, di mangugawa mo kay labot, kay absent makatong pag-eleksyon. Napatay, perting gumuta sa classroom. Nagiignan ko ay labot. Perting hilaka. Way labot. Nga mo na bataot ng klase, una-una ba? Gusto perminting labaw. Ingos Jesus Christ, gusto mo permitting labaw? Akong isipon nga pinakalabaw ninyo is the servant of all. Liman ka na. If you are the servant of all, gusto ka mo serve sa usa-usa, gusto mo serve, gitamay siguro ka kay ang imong service gid mo. Service. Pero si Jesus Christ ingon, ikaw ang pinaka dako. Liman ka na. Muna gusto si Ginoo, you love one another, you serve one another. Serve one another. Muna timailhan nga kamo, nahigugman ako. Then the Father loves you. Di man ka na, ang Ginoo nahigugman nimo. Kung ang Ginoo nahigugman nimo, ay perting nindutan na, pabor. Di man ka ang tag-iya sa universe, na ipabor nimo. Di pa naman ganita nga ang mayor pabor na to, no? Di pa ita, Yung una-una, dili tayo pasirado dire. Kayo ang mayor dili pabor. Ang sa mo ninyong eskwelahan rin, delikado man. Siradaan na ito. Di pa ita na nga ang Ginoo sa universe, pabor na to.
Nindot na bisag kung sa atong negosyoon, nindot kay dagan oy. Ang ato ang trabaho nindot kayo. Kaya ang amahan nahigugma nimo tungod kay higugma nimo si Kristo. Nahigugma ay mo sa usa-usa. Ngayon ingon diri ang pinaka-topic aning chapter ingon ang verse 33. Naatay mga problema diri sa kalibutan. Siguro i-persecute ka, ayaw lang likaya ang persecution. Kung mo share gani ka sa Facebook rin, i-bash ka. Pasalamati ang Ginoo, salamat Ginoo kay gibash na gyud ko. Tungod nimo Ginoo. Tungod nimo, pero ayaw po tuyo-tuyo No, ayaw po tuyo-tuyo Oh. Ayaw po palagot-lagota kay katoy Alvin gipalagot-lagot man to niya kay suko kay siya. Kaya nga nung iyang asawa mo gibash gipalagot gini kayo para mabalhin sa iya. Ay po na nato ito yung palagot. Pero kung gibas ka tungod sa imong pagbarog sa kamatuoran kana, salamati ang Ginoo. Persecution ayaw likaya ang persecution ha. Normal na sa persecution, normal na nga usahay magubot ha. No, normal na nga makadungog ta sa Holy Spirit murag magubot man ta. O nagubot man akong kasing-kasing. Ang solusyon na usara, pag hinulsol. Pag hinulsol gani ba malinaw ka. Kung gigubot ka, ay gibadlong ka, pag inulsol mo, nalinaw ang imong kasing-kasing. Kaya ingon ang Ginoo, in me you will have peace. Kung mapalayo ka sa Ginoo, kaya di ka gustos ka gubot nga imong nadungog, gibadlong ka sa imong sala, palayo ka, di na solusyon. Sagasa katago, nagpabiling gubot imong unahon na kasing-kasing. Pero kung dool ka sa Ginoo, diya sa Ginoo na ang kay kalinaw. Moro na solusyon. Moro na solusyon. Tungod sa pagduol nato sa Ginoo ang gubot nga kasing-kasing, gubot nga unahuna nagmalinawon. Ni sa kalibutan daghan ta kasakitan, pero magmadasigon kamo. Kay gidaog ko na ang kalibutan. Bisag unsang problema sa kalibutan nga atong ma-encounter, ang Ginoo nakadaog na niya na. Pinakapait nga problema, gibuntog na sa Ginoo mo nang mudangop ta sa Ginoo, bisag unsa nga problema, kaya na buntugon sa Ginoo. Kaya na buntugon sa Ginoo. Ayaw gyud palayo sa Ginoo. Ang uban mulikay man maghikog na unsa ni paduol na ang problema. Imbis mo palayo tuwa de gapaduol. Dako na kay problema. Pero paduol sa Ginoo, wala ang solusyon. Paduol sa Ginoo. Puta, salamat Lord God sa imong saad nga kalinaw sa imong kasing-kasing. Naot nga timan-an ni namo. Panahon nga kami dunay kaguol, problema, persecutions, wala ang solusyon. Paduol lang nimo Ginoo kay ikaw ang muhatag ka namo kalinaw. Ikaw ang prinsipis kalinaw Ginoo. O someday kamuhari nining kalibutan na magmalinaw na gyud ning among kalibutan. Wala na gira o na kagubot nga matagamtaman. Amo nang gipaabot tungod kay ikaw nagsaad niya na Ginoo. Amo ginatugyan kanimutan na di lamang sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sige, kanta ta.